Nagsulat siya ng liham noong nakalipas na buwan na hinihimok ang buong pakikipagtulungan ng kanyang ama sa pagpupulong ng unang army at paghahanda para sa. Ipinaliwanag ni Kelvin na naglabas siya ng mga utos. At ipinadala pa ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang Katie Wala at Caballero upang mga siwa, sa paniniwalang ito ay bumubuo ng buong pakikipagtulungan. Gayunpaman, hindi nasisiyahan si Edith na nagsasabi na dapat ay pinangangasiwaan ni Kelvin ang kanyang sarili upang tunay na ipakita ang kanyang katapatan, lalo na dahil sa kahalagahan ng digmaang ito. Tumugon si Calvin na ang teritoryo sa huli ay pag-aari ni Earl Hale. Hindi niya kayang lampasan ang kanyang mga hangganan. Ang dismayadong si Edith ay tumingin sa kanyang ama at sinabi sa kanya na ang oras at panahon ng Maharlika ay magtatapos na. Hindi siya dapat mag-alala tungkol sa teritoryo ng kanyang mga basalyo at nasasakupan. Ipinilig ni Edith ang kanyang ulo dahil nadismaya siya sa kawalang katiyakan ng kanyang ama. Medyo nahiya si Duke Kelvin at sinabi niya na akala niya ay yakapin siya ng kanyang anak na babae, na ilang buwan na niyang hindi nakikita. Sa halip, pinapuna siya nito mula nang dumating siya. Nagpout, gumanti si Edith, tinanong kung sino ang nagngangalit sa kanyang silid, na tinawag ang kanyang anak na isang walang utang na loob na batang wolf na pinalaki ng walang kabuluhan. Sinundan ni Edith, sinabing ang mismong taong ito ay gustong basagin ang isang bagay sa kanyang galit, ngunit sa huli ay hindi niya nagawang gawin yon. Marahil dahil sa ang item ay medyo mahalaga, dahil sa kawalan ng bantay, nagtaka ang Duke kung sino ang maaaring nag-leak ng impormasyong yon. Bago pa siya makapag-formulate ng sagot, lumapit na si Edith, niyakap siya at sinabing, natutuwang makita kang muli, ang kanyang ama. Biglang nawala lahat ng natitirang inis sa puso ni Calvin. Hinaplos-haplos niya ang mahabang buhok ng kanyang anak, na puno ng halo-halong emosyon. At the end of the day, anak pa rin niya si Edith. Umupo ang dalawa at tinanong ni Calvin kung ang natitira na lang ay maghintay sa pagdating ng kanyang kamahalang si Roland. Umiling si Edith, ipinaliwanag na marami pang paghahandang dapat gawin, kasama na ang pagdadala ng lahat ng kinakailangang supply para sa digmaan sa Cold Wind Ridge. At hawak ni Edith ang isang sulat na katatapos lang niyang matanggap, binanggit na kailangan nilang maghanda ng maraming bakal at kape. Nakaramdam ng kirot sa sakit si Kelvin sa mga mapagkukunang kailangan na iminungkahi sa kanyang anak na baka hindi makayanin ni Roland si Hermes. Hindi mahuhulaan ni Edith ang kahihinatnan ng digmaan, ngunit hindi magiging mahirap na pigilan ang simbahan sa pagpasok sa kaharian. Kung magkakaroon lang ng mas maraming oras si Roland, magiging mas madali ang lahat. Medyo naguguluhan si Kelvin, nakinig habang ipinaliwanag ni Edith ang lakas ng Neverwinter. Ang mga pabrika na ito ay patuloy na gumagawa ng makapangyarihang mga armas, at sinumang sibilyan ay maaaring matutong gumamit ng mga baril pagkatapos ng napakaikling panahon ng pagsasanay. Nalilitong tumingin si Kelvin sa kanyang anak, hindi niya lubos na nauunawaan ang nais nitong ipahiwatig. Nagpatuloy si Edith, na itinuro na ang isang kabalyero ay nangangailangan ng higit sa isang dekada ng pagsasanay at isang buong solong panday at ang kanyang mga apprentice ay maaari lamang magpanday ng mga 10 uri at ika-10 ng Setyembre ng baluti sa isang taon. Gayunpaman, madaling dudurugin ni Roland ang mga fully armored knight na ito hanggang maging alikabok. Ang Roland's Factores ay may kakayahang gumawa ng 12 ng mga makapangyarihang baril na ito at daan-daang bala sa isang araw. Natagpuan ni Calvin na mahirap paniwalaan ang mga pahayag na ito, ngunit nilinaw ni Edith na matatag siyang naniniwala sa kakayahan ni Roland na talunin ang simbahan. Nawala ng salita si Kelvin, sa wakas ay tinanong niya si Edith kung mayroon siyang mataas na pag-asa para kay Roland at kung bakit hindi siya tumugon sa mga liham nito. Bilang karagdagan sa pagpapadala ng isang formal na tugon kay Roland, nagsulat din si Kelvin ng isang personal na liham kay Edith. Sa liham na ito, ipinahayag niya ang kanyang pag-asa para kay Edith na palawakin pa ang relasyon nila ni Roland. Naniniwala si Calvin na naiintindihan ng kanyang anak ang kanyang iniisip. Sa kasamaang palad, si Kelvin ay hindi nakatanggap ng anumang mga tugon mula sa hari o kay Edith mismo sa kanyang mga liham. Ibinaba niya ang kanyang tasa ng tsaa at tinanong si Edith tungkol sa kanyang mga iniisip tungkol kay Roland. Gusto niyang malaman kung bakit hindi pa kumikilos si Edith. Umiling si Edith, ipinaliwanag na kailangan ni Timothy ng maasahang kaalyado sa Hilaga at ang pinakaligtas na paraan upang masiguro ang relasyong ito ay sa pamamagitan ng alyansa ng mga kasal sa politika. Kung tatanggihan ni Edith ang panukalang ito, madaling iwanan ni Timothy ang kanilang pamilya at suportahan ang iba. Gayunpaman, iba si Roland.
Pinahalagahan niya ang mga personal na kakayahan ni Edith kaysa sa kanyang family background. Ayaw pa ring sumuko ni Kelvin. He made a point na since ayaw ni Edith kay Roland, ano ang pumipigil sa dalawa? Mahinahong sabi ni Edith, bagamat hinahangaan niya si Roland. Gayunpaman, nagpakita si Edith ng isang pambihirang pag-aatubili na nagsasabi na ito ay isang bagay na hindi niya magagawa. Kung ikukumpara sa kapangyarihan at political marriages, mas naniniwala si Roland sa pag-ibig. Nang marinig ito, hindi naiwasang itanong ni Calvin kung may espesyal na ba si Roland sa kanyang puso. Tumango si Edith, isa daw itong mangkukulam. Saglit na nag-alinlangan si Kelvin sa kanyang mga tainga. Pagkatapos ay naalala ang organisasyon ng mangkukulam sa teritoryo ni Roland. Naisip niya na maaaring ito ay isang politikal na kasal, na kung saan ay hindi dapat magkaanak. Humigop ng tsaa si Edith at umiling. Inaalala ang kanyang panahon sa hangganang bayan, naisip niya sina Anna at Nightingale. Hindi na siya nagdetalye pa at sinabi lang na ang mga bagay na ito ay hindi nila pinagkakaabalahan at hindi sila dapat makialam. Sana hindi na ito banggitin ni Calvin. Samantala, sa harapan ng malamig na hanging Tagaytay. Sa front line, naghahanda si Axe, bago ang labanan, nag-uutos sa mga sundalo na maghukay ng mga trench at ilipat ang mabibigat na machine gun sa harapan. Hindi naiwasang magtanong ni Brian kung dapat ba nilang simulan ang paglikas ng maaga sa kalapit na tirahan. Nag-aalala siya na baka pilitin sila ng simbahan na uminom ng mga table tas. Ipinikit ni Axe ang kanyang mga mata at walang ekspresyon na sinagot na hindi niya maaaring ipagsapalaran ang pag-alerto sa kalaban. Hindi nila masimulan ang paglikas sa mga residente hanggang sa naitakda ang lahat ng defensive positions. Gayunpaman, tiniyak ni Axe kay Brian, ngunit tatagal lamang ng 3 araw upang makumpleto ang pagkubkob sa posisyon, at pagkatapos ay maaari nilang ipaalam ang paglikas. Biglang nanlaki ang mata ni Brian. Sinundan ni Axe ang kanyang tingin patungo sa malayong mga bundok. Pareho silang nakakita ng tipak ng itim na usok, dahan-daang tumataas mula sa likod ng tuktok ng bundok. Sumugod din si Maisie, na iniulat na humigit kumulang 1,000 lalaki ang sumusulong patungo dito. Bagamat walang logistic o militia, lahat sila ay mga fully armored knight. Habang humigit kumulang 300 itim na armored knight ang nangunguna sa pagsalakay. May dala silang malalaking kalasag at maiikling sibat. Nang tanungin ang laki ng mga kalasag, tinansya ni Maisie na marahil ay kasing tangkad sila ni Axe. Nang marinig ito ni Axe, alam na ito ang simbahan. Tunay ngang mabilis ang tugon ng simbahan. Ang mga itim na nakabaluti na kabalyero na may dalang malalaking kalasag ay walang pag-aalinlangan na hukbo ito ng Stone of God's Punishment. Binanggit ni Brian na si Roland ay mangangailangan pa ng 3 araw upang marating ang bayan ng Misty Valley at ang kanilang artilleria ay wala pa sa posisyon, at ilang mabibigat na machine gun lamang ang naset up. Sa panig ni Axe, anuman ang mangyari, kailangan nilang manatili sa kanilang mga tungkulin. Naglabas ng utos si Axe na sa anumang pagkakataon ay hindi dapat payagan ang kaaway na tumawid sa linya ng depensa. Nang si Axe at ang kanyang mga kawal ay gumagawa ng kanilang huling paghahanda, umalingaw-ngaw ang tunog ng isang busina, hudyat ng paglapit ng kalaban. Sa pinakaharap, ito talaga ang hukbo ng God's Punishment. Ang bawat isa na armado ng mga rifle ay mabilis na pumasok sa mga trenches. Ang God's Punishment Army ay nabalitaan na may napakalaking lakas at hindi makakaramdam ng sakit, na naglagay ng kanilang mga higanteng kalasag sa unahan ng kanilang pormasayon, dahan-daang sumusulong patungo sa mga trenches. Ilang daang metro ang layo ng dalawang gilid. Habang unti-unting lumalapit ang kaaway, ang malalaking kalasag ng God's Punishment Army, ang hukbo ay naging malinaw na nakikita sa hindi kalayuan. Pagkatapos ay binigay ni Axe ang utos na magpaputok. Ang mga bala ay tumagos sa mga higanteng kalasag at ilang mga sundalo mula sa God's Punishment Army. Ang hukbo ay nahulog sa ilalim ng walang tigil na putok ng mga rifle at mabibigat na machine gun. Napagtanto ng commander na nakasakay sa kabayo na hindi nila maaabot ang linya ng depensa sa ilalim ng putok na ito at inutusan silang iwanan ang mga kalasag. At biglang, ang mga sundalo ng hukbo ng God's Punishment Army ay pare-parehong inihagis ang kanilang mga higanteng kalasag at sumugod patungo sa posisyon sa isang kamanghamanghang bilis, mas mabilis pa kaysa sa inaasahan. Sinundan ng Judgment Army, mabilis na nagsara ang distansya sa pagitan ng dalawang panig. Ang alikabok na sumipa mula sa lupa ay napakakapal kaya hindi makita ng mga unang sundalo ng army ang posisyon ng kanilang kaaway. Ang ilang mga kawal ng God's Punishment Army,
ay pinatay ng bala ang kanilang mga braso, ngunit nagpatuloy sila sa pagtakbo pasulong, hindi bumagal. Sa loob lamang ng ilang segundo, nasa 150 metro na sila at nasa 50 o higit pa ang God's Punishment Army. Itinaas ng kawal ang kanilang maiikling sibat at inihagis sa unang hukbo. Ilang sundalo mula sa unang hukbo ang natamon. Nagpatuloy sila sa pakikipagpalitan ng putok, mabilis nilipol ang mga kawal na parusa ng Diyos. Ngunit may ilan na nagawang makapasok sa mga trenches. Nang makitang nagiging mapanganib na ang sitwasyon, walang nagawa si Axe kundi utusan ang lahat ng lalaki na ayusin ang mga bayanita at maghanda para sa malapit na labanan. Inihagis ni Axe ang kanyang espada sa pinakamalapit na miyembro ng God's Punishment Army, habang ang isa pang kaaway na nagtataas ng maikling sibat ay umaksyon sa kanya. Sa mabilis na pag-react, inilabas ni Axe ang kanyang pistola at nagpaputok ng ilang putok ng sunod-sunod. Makalipas ang ilang araw sa pantalan, dahan-daang dumaong ang barko ni Roland sa daungan. Paglabas ng cabin, ang unang bumati sa kanya ay si Edith. Lumuhad siya bilang pagsaludo at pagkatapos ay binati si Roland sa kanyang unang tagumpay. Tumango si Roland bilang pagsang-ayon na narinig na ang mga ulat sa board. Nabanggit niya na binanggit ni Axe si Edith ng sample na probisyon ng pagkain at tulong sa pagdadala ng mga bala. Nagpasalamat si Roland sa kanyang kooperasyon. Mahinhin nang umiti si Edith at sinabing tungkulin ng kanilang pamilya na tumulong. Sumunod, inanyayahan niya si Roland na bisitahin ang kanyang opisina. Idinagdag ni Edith na habang nananatili si Roland sa bayan ng Misty Valley, ang Earl Hall's Castle ay magsisilbing kanyang pansamantalang palasyo na magagamit niya ayon sa gusto niya. Itinayo at inayos ni Edith ang opisina at lahat ng bagay sa opisina ay inayos tulad ng nangyari sa border town. Sa pagtingin sa mga ulat ng labanan, naramdaman ni Roland na ito ay talagang isang tagumpay na dapat tandaan. 156 God's Punishment Army ay bumagsak. Ang makapangyarihan ay mabilis at walang takot na mga makinang pamatay ay hindi magagapi. Sila ay mga tao pa rin na may laman at dugo at hindi makakatiis sa sakit ng mga bala. Buti na lang at wala pa silang na-encounter na mapanghamong mga dalisay na witch sa laban na ito. Nagtanong si Roland tungkol sa mga nasawi sa unang army. Taimtim na nagulat si Axe. 6 ang patay, 40 ang malubhang na sugatan. Ang lahat ng pagkatalo ay nangyari pagkatapos ng ang God's Punishment Army ay sumara sa panahon ng paghagis ng sibat at ang kasunod na labanan ng suntukan. Sa kabutihang palad, iilan lamang sa mga miyembro ng God's Punishment Army ang nakalusot sa kanilang mga depensa, at lahat sila ay tinamaan ng mga bala, kaya nalimitahan ang pinsalang natamo nila. Pinagaling na ni Noah ang mga nasugatan at handa na silang bumalik sa tungkulin sa lalong madaling panahon. Ipinikit ni Roland ang kanyang mga mata sa gilid at pagkatapos ay inutusan si Axe na ayusin ang isang barko upang ihatid ang mga bangkay ng mga sundalo pabalik sa Neverwinter para sa libing. Inusisa ni Axe ang isang nahuli na commander ng simbahan at naniniwala siyang makakuha siya ng ilang partikular na mahalagang information na nauugnay sa hukbo ng God's Punishment Army. Sinundan ni Roland si Axe sa piitan kung saan nakita nila ang 4 na bilanggo. Ang mga bilanggo ay nakapiring, ang kanilang mga kamay ay nakagapos sa kanilang likuran. Binuhusan sila ni Axe ng isang balde ng nagyayelong tubig. Wala silang mga sugat sa katawan, ngunit nanginginig ng hindi mapigilan. 2 sa kanila ang nagpakita ng kahangahangang katatagan, habang ang isa sa kanila ay hindi na nakatiis at handang magsalita. Nanginginig, nagsimula siyang magsalita ng mahina, ipinaliwanag na ang ritual na lumikha ng God's Punishment Army ay karaniwang nagaganap sa mga mandirigma sa Sky Tower. Tanging ang mga mandirigma ng God's Punishment ng Papa at ang mga controllers ang pinayagang makapasok. Walang pinayagang magsalita doon, nang tanungin ni Roland kung bakit. Ipinaliwanag ng pari na ang mga bagong likhang mandirigma ay kikilalanin ng kanilang mga controllers sa pamamagitan ng boses, at susundin lamang nila ang mga utos ng mga controllers na ito. Ang partikular na pari na ito ay may pananagutan sa 10 mga God's Punishment Army. Gayunpaman, sa huli, ang God's Punishment Army ay susunod lamang sa mga utos ng Papa. Sa una, naisip ni Roland na maaaring mayroong ilang uri ng brainwave na koneksyon o telepatikong komunikasyon na nagdidirekta sa walang kabuluhang pagkilos na ito. Sa huli, voice control pala. Ang layered at masalimuot na pamamaraan na ito ay walang alinlangan na napakasalimuot at hindi epektibo. Sa kanyang pag-alala na ang mga sound wave ay madaling mabubulok.
Pinag-isipan nito ni Roland at naunawaan niya ang pinakahalatang kamalian sa kanilang command structure. Biglang tanong ni Agatha nang matukoy ang isang controller. Maaari ba itong baguhin? Paano kung ang isang mandirigma ng God's Punishment Army ay mawala ang lahat ng mga kontrol nito? Umiling ang pari na nagpapahiwatig na hindi niya alam. Malamig na idinagdag ni Nightingale na sinasabi sa pari kung ayaw niyang magtagal pa rito ng 1 buwan. Huwag kang magsinungaling. Hindi na nang ahas magsinungaling ang pari at mataimtim na sinabi. Mag-isa silang tatango sa mga barbarian na lupain. Ang mga barbarong lupain ay nabalitaan na ang patutunguhan ng ilang God's Punishment Army. Ang mga mandirigma na nawalan ng kontrol sa nakaraan at hindi na nakabalik kailanman. Si Agatha ay nagpatuloy sa pagtatanong sa pari tungkol sa pagtatatag ng simbahan 400 taon na ang nakalilipas, kung alam niya ang pangalan na tumpak, at kung narinig niya ang federation o lungsod ng Tekara. Gayunpaman, kahit anong tanong ni Agatha, hindi makapagbigay ng anumang sagot ang pari. Matapos makakuha ng kumpirmasyon mula kay Nightingale, napagtanto ni Roland na ang pagpapatuloy ng interogasyon ay magiging walang saysay. Kaya naghahanda na kami para umalis. Bago umalis, nagtanong si Axe, ano ang dapat niyang gawin sa mga presong ito? Malamig na tugon ni Roland. Sundin mo lang ang pangakong ginawa ng Axe kanina. Pagbalik sa kastilyo, naunawaan ni Agatha na ang God Punishment Army ay tiyak na matagumpay na binuo pagkatapos naganap na mapatalsik si Tekara. Gayunpaman, iginiit niya na hindi ito maaaring maging kasing simple ng inilarawan ng pari dahil hindi nito ipinaliwanag kung paano makokontrol ng bagong papa ang mga dating mandirigma ng God's Punishment. Natuklasan din niya na ang kakaibang God Punishment Warriors ay aktibong naglalakbay sa mga barbarian na lupain, na dapat sana ay nasira sa nakalipas na 400 taon at malamang na walang laman. Tumango si Roland, ngunit ang mga ito ay hindi nauugnay sa ngayon. Ang mahalaga ay kung ang mga God's Punishment Army ay kontrolado ng tunog, marahil ay maaaring magamit ang mga dayandang ng mga kakayahan. Si Agatha, gayunpaman, ay umiling, iniisip na ito ay masyadong mapanganib. Kung lalapit si Echo sa controller, kailangan siyang itago ni Nightingale sa ambon. Magiging lubhang mahina si Roland. Madali siyang papatayin ng sinumang dalisay na mangkukulam na ipinadala ng simbahan. Walang pag-aalinlangan, diretsyong sinabi ni Agatha na si Roland ay mahina at walang kapangyarihan, ngunit siya rin ay kailangang-kailangan. Ang kanyang kaligtasan ay palaging prioridad para sa Witches' Union. Hindi mapigilan ni Roland ang mapait na ngiti. Hindi sigurado kung pinupuri o minamaliit siya ni Agatha. Nabanggit niya, at isusuot niya ang God's Punishment Stone. Muling umiling si Agatha, na sinasabi ang God's Punishment Stone ay hindi ginagarantiyahan ang kumpletong kaligtasan, at kahit si Nightingale ay hindi matiyak ang kanyang ganap na seguridad. Nang marinig ito, ipinakita ng Nightingale ang kanyang sarili na malinaw na hindi nasisiyahan sa mga salita ni Agatha. Nagprotesta siya at iginiit na hanggat nabubuhay siya, walang masamang mangyayari kay Roland.